from Pastor Roel Almazan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you very much, Pastor. Bless you. Good morning sa ating pong lahat. Grace morning. At tayo po ay at home din because, pareho ng pinanggalingan. In behalf of Pastor Junio, our senior pastor, binabati po namin kayo ng maligayang bagong taon, pinagpalang bagong taon. Hallelujah, from Faith Center, Angeles City. So kung kayo po ay nagagawi sa Pampanga, sa Clark, nandoon po rin tayo ron sa Faith Center. Dito yung Imus, doon naman tayo sa Clark. Thank you very much, Pastora, for inviting us. And again, kagaya kaninang umaga, we are so blessed by the Word na laging dinideklara ni Pastora Mean ang kahalagahan po ng salita ng Diyos. Pwede ba akong mag-request ng message translation ng diniklara natin, 3:20? Exceedingly, abundantly, above all that we could ask or think. Sa Ephesians. Sa message translation. Medyo lumipad na ako kanina. Lilipad pa rin po tayo sa kapahayagan ng salita ng Diyos. Amen po ba? Glory to God. Nariyan po ba? So, tignan ko na po rito. Message. Anyway, sa Ephesians 3:20, before we go to the message this morning, 3:20 ng message. Yan. Well, God can do anything. Do you believe that? Magandang deklarasyon po yan. God can do anything, you know. So kailangan po ang kaunawaan. Na ano? Far more than you could ever imagine or guess or request in your wildest dream. So yun po yung message. Wildest dream? Yung wala kang, hindi ka nakakahon? Amen? Yan na po ba yun? Yeah. God can do anything. Is there anything too hard from the Lord? Wala. Kaya nga sabi ng isa pang translation, nothing is impossible with God. If there are no more ifs among believers, anything can happen. Ano yung if? Kung. Hindi tiyak. Kaya kung yung kung at hindi tiyak ay aalisin sa mga believers, believers ang issue, sabi po rin, if there are no more ifs among believers, anything can happen. God can do anything, you know, far more than you could ever imagine or guess or request in your wildest dream. Nanaginip na ba kayo ng grabe, sukat, sobra-sobra, parang too good to be true? Yun ang gusto ni Lord. Dahil kung kaya naman natin, ba't pa may Lord? Amen? Kung alam na natin ang mangyayari, preparado na ako, hindi na natin kailangan ng paniniwala sa Kanya. Amen? Kaya yun po yung sinasabi po natin na kung saan sa iyo lang po ako nakadepende, Lord. Hindi ko alam kung ano mo mangyayari, isa lang ang alam ko, Lord. Kasi sabi mo, hindi mo ako iwan, ano pababayaan. And that is enough. So He does it not by pushing us around, by working within us, but by working within us. So tumatrabaho siya dito sa loob. Yung salita ng Diyos ay gumagawa po sa atin. Kaya ang salita po ng Diyos ay buhay. Amen? Ginagawa niya ito, He does it not by pushing us around, but by working within us, His Spirit deeply and gently within us. Yun po yung anointing, empowerment na meron ka na, kapatid. The Holy Spirit of God. That's why we are here thanking God, thanking the Holy Spirit of God, appreciating the Holy Spirit, because apart from the Holy Spirit of God,
hindi natin makikita ang kapahayagan ng salita ng Diyos. That we are all blessed by the Holy Spirit of God. Let's pray. Father God, in the name of Jesus, we honor you and we thank you sa pagsasama-sama na naman po ng iyong mga anak na narito na nakadepende lamang po sa kapahayagan ng salita mo. And we are so confident that truly we can come boldly to the throne of your mercy and your grace without sin, without guilt, and without condemnation. Dahil po ang banal na Espiritu po ay sumasa amin na nagbigay na po sa amin ng katalinuhan. We thank you, dear Holy Spirit of God, for the spirit of wisdom, the spirit of knowledge, and the spirit of understanding, and the spirit of revelation that only comes from you. Salamat na maliwanag naming maintindihan, makikita, maunawaan, at maisa sa buhay ang buhay na salita ng Diyos na amin na namang tatanggapin ngayon po umaga. Salamat po, Banal na Espiritu. And again, we entrust to you the rest of the time, and we give you all the glory in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Exceedingly, abundantly, above all. So ang ating pong kailangan po ngayon pong umaga ay magkaroon po ng kapahayagan. Not just an information. Mandili na informasyon. Magbasa ka lang ng mga bana. Amen. Makakadagdag ng informasyon. Kaya ang kailangan po natin dito ay ang revelation. Sabi po natin revelation. So we need the revelation of His Word. Ay revelation. Dati hindi ko ito nakikita, naririnig ko, nababasa ko, pero wala akong kapahayagan. Hindi ko naintindihan. Pag tinanong ako, kumusta yung gawain? Anong natutunan mo? Basta. Maganda. Ano nga yun? Basta nga eh. So, hindi natin ganap na naunawaan, pumasok lang sa ating taingang kanan, lalabas sa kaliwa, and then, so, yun po yung nais po natin. Kaya ang sabi po natin, kailangan ito ng kapahayagan. And we thank the Holy Spirit for the spirit of revelation that only comes from Him. Makikita natin ito at maunawaan. Sapagkat lahat tayo ay kakain. Handa na ba tayong kumain? Jeremiah 15:16, ang sabi po riyan sa Amplified Version or Message kung meron tayo. Your words were found and I ate them. Paano po natin kakainin ang salita ng Diyos? Ayan po sabi ng Prophet Jeremiah, nung ang salita ng Diyos ay aking natanggap at ito'y natagpuan ko, ito'y aking kinain. And your words became a joy to me and the delight of my heart. So heart issue. Amen. So, meron ba tayo sa message din? So, ang sabi rito sa message, when your word showed up. So, every time na meron tayong nakikita na nakalagay po na salita ng Diyos, when your word showed up, I ate them. Kung sinasabi natin kinakain, ito po ay ating tinanggap, pinaniwalaan, at ito ang ating ibubuhay. You are what you eat. Totoo po yan. And I swallowed them whole. Wama ba'y nando doon? Swallowed them whole. Wala tayong ititira dito. Lalo na po na sa pagtuturo po dito ni Pastor Mian for so many weeks, months, and years na patungkol po sa rightly dividing the Word of God. Saan po ang identification natin? Doon po ba sa Old Testament o nandito na tayo sa New Testament through Jesus' finished work? So doon po ay maliwanag po nating nakikita ang pagkakahiwalay po ng sinasabi pong salita ng Diyos. Kinakain po natin, tinitingnan po natin sa pananaw na kung saan ito po ay ganap na. So nandoon po ang kalayaan. Mahirap po na kung saan tayo po ang nag-i-struggle kung totoo ba ang salita ng Diyos. The Word of God says, yung binabasa natin are already settled in heaven. Pag sinabing settled, tapos na. Yung bang bahay sa film, sinisettle pa? Noon pa yun di ba? Sarap nga nung nagsuswimming tayo ron, di ba? So kung sinisettle, may binabayaran mo pa, teka, may problema. Parang hindi pa settle. Come, let us reason together, says the Lord. Sa isang translation, come on, let's settle this. Ngayon, kung may agam-agam tayo, may mga katanungan tayo, bakit? Come on,
today, let's settle this. Let's settle this with the Word. Hindi ang karanasan namin, hindi ang karanasan ng tao, kundi ano sinasabi ng salita ng Diyos. Doon tayo. Amen? Kaya yung deklarasyon kanina, napakahalaga po noon. Yung mga lumabas sa ating babig kanina na sinalita, hallelujah, diniklara natin na ito ang kalooban ng Diyos para sa atin. Amen? Settled ba tayo ron? Amen. Dahil kung ano ang ating sinasabi, yun ang mangyayari. Sa Book of Numbers ay binanggit po ito, Numbers 14 verse 28. Ang sabi po rito, sabi ng Panginoon, sabihin mo ito sa kanila, doon po sa mga Israelita. Say to them, as I live, says the Lord, just what you have spoken in my hearing, I will most certainly do to you. Tell them, as I live God's decree, here's what I am going to do. Next verse 29 by 28 sa ano ba yung message? Sa King James. May karugtong pa. Sa King James or sa Amplified Version. As long as I live, of course, hindi mamamatay ang Panginoon. Hindi siya mapapa. As long as I live, just as what you have spoken in my hearing, I will. 14, what? 28? 28 tayo. Bro. Ayan, as I live, says the Lord, what you have said in my hearing. Kaya napakahalaga po ng ating dinideklara sa ating pong buhay. Yun po yung kalagayan na ibinigay niya kay Adan. Ang sabi po sa original na kalagayan po ng tao, kasi po ang tatalakayin po natin dito is discovering or understanding the real you. So ang tunay na ikaw. Kaya, Happy New Year, Happy New You. Yung ating pong title. Kasi nagtatanong, Pastor, taon-taon ay gusto kong magsimula ng maayos. Pero habang tumatagal po, parang pabigat ng pabigat. Parang hindi ko magawa yung sinasabi ng Bible. Kasi hindi po natin pa nadidiscover. Pag sinabi pong nadiscover ay nag-i-exist na ito. Pero hindi pa lang natin nakikita. Naroroon na pero hindi pa natin nauunawaan. Kaya kailangan po natin na magkaroon ng parehong kaisipan ang Diyos at ang tao. Kaya dadako tayo sa tunay na ikaw at ako. Yung ibinigay kay Adan, ano po ang ginawa kay Adan? Nililok ng kamay niya mismo ng Diyos at hiningahan. Yun po yung sabi ng Bible. And then Adam became a living soul. So ano yung soul? Mind, will, and emotion. Akala ko nung dati yung soul, kaluluwa, spirito. So, titingnan po natin dun sa salita ng Diyos na ating pong madidiscover, maunawaan, at maisa sa buhay kung sino talaga tayo. Lalabas tayo sa lugar na ito at sa buong taon at marami pang taon, makikita po't maisa sa buhay natin kung sino tayo ayon sa sinasabi ng Diyos sa kanyang salita. Okay? So, yun po yung sinasabi po natin. Kung ano ang pinangalan ni Adan sa lahat ng kanyang tinawag, yun sila. The same, power na ibinigay po sa atin na meron tayo, kaya kung ano lalabas sa ating bibig, maganda o hindi maganda, it will come to pass. Kaya nagugulat ang marami na kung saan ang sabi nila, ba't nangyari sa akin yun? Ano ba ang lumabas sa iyong bibig? Hindi, bukang bibig ko lang yun. Proverbs 18:21 ang message. Ang sabi po ron, your words gives life. Your words is
either poison or fruit. You choose. Your words kill. Salita lang naman yun eh. Pumapatay ng pag-asa, pumapatay ng pangarap, at sinasabi po ron niya, your words kill. Your words kill. Huwag natin sabihin, hindi, bukang bibig ko lang na walang kwentang buhay naman to, ano naman ba? Walang nangyayari. Paulit-ulit na lang. O kaya, paulit-ulit, walang nangyayari. Words kill. Words gives life. They are either lason o bunga, you choose. Ngayon, lalabas tayo sa lugar na ito na tama ang ating pipiliin. Amen? Sapagkat ang salita ng Diyos ay maghahayag na kung sino tayo at ang napakahalagang lalabas sa ating bibig na gaganap sa ating pong buhay. And you will never be the same again. Amen? So magsimula po tayo. Hallelujah, doon po sa Thessalonians, 1 Thessalonians chapter 5:23. Discovering and understanding the real you, your spirit. Doon muna tayo magsisimula. The new you. And may the God of peace, hindi ng confusion, hindi ng worries. Ang ating Diyos ay Diyos ng kapayapaan. Because peace is God Himself. And may the God of peace Himself sanctify you. Sanctified us. Cleanse us. True and true. Lusot-lusot. Sabi nga, amen. Yun ang kalagayan natin. We are sanctified. Ano po yung sanctified? Separate. Kasi kung hindi nahihiwalay, anong pagkakaiba ng believer at saka ng unbeliever? Parang walang pagkakaiba. Parang walang pagkakaiba yung born again at hindi born again. Hindi pwede. Merong pagkakaiba talaga. So, ang salita na ito nagsasabi na ang kapayapaan ng Diyos at siya mismo ang siyang naglinis po, nag-separate po sa atin from profane things. Mga walang kawawaang bagay. And make you pure. Ikaw, ako, pure? Yes, that's the word of God. You are pure. And holy, consecrated. Holy, buo. Hindi ka incomplete. Hindi ka kulang-kulang. We are complete. Sabihin po natin, kompleto ako. Amen. Kasi ito yung ginawa ng Diyos sa atin. Holy, consecrated, set apart from God. Binanal. Amen. Ako, banal? Mamaya, pupuntahan po natin yan. And may your, what? Spirit, one. And soul, two. Body, tatlo. So the real you, magsisimula doon po sa spiritual na kalagayan. Sapagkat ang diniklara natin dito kanina, yung kalagayan natin nung wala pa tayo kay Lord, sinful nature. Kalikasang makasalanan. So, napakahalaga na ma-celebrate natin ito. Hindi lamang po yung putukan, yung kainan, yung pong excitement na natin na magpapalit ng taon. Hindi ako makatulog, excited na ako, sasagutin na raw ako, magkakaroon na raw ng project, magkakaroon na ka ng buhay, magkakaroon ng trabaho, and so on and so forth. Excitement. Pero pagkatapos po nun, naroon pa ba ang joy? Naroon pa ba ang peace? Nandun pa ba ang excitement? Hindi ba pagkatapos ng putukan na 1 at 2 at 3, wala na laman ng rep at papaano na yung mga bayanin na naman dahil and so on and so forth, wala na yung quitis na buhay. Hindi po tayo nakadepende ron. Kailangan maunawaan po natin the real you is the Spirit. Kailangan yung Spirit natin ay maibalik sa katotohanan na pag-ibig ng Diyos na nahiwalay dahil sa kasalanan. Sinful nature. Yung spirit man.
So ang nais ng Diyos sa ating pong binasa, and may your spirit, soul, and body may be preserved, sound and complete, and found blameless. So lahat po na nakipag-isa kay Kristo Jesus, kanina nag-communion, common union, tayo po ay pinag-isa kay Kristo Jesus. Tayo ay bago ng nilalang as He is. So are we in this world blameless? Sabi mo sa katabi mo, blameless tayo. Dadako tayo rin. Ako? Hindi mo lang alam ang buhay ko. Naku blameless. At the coming of our Lord Jesus Christ. Bakit? Diyan na po tayo. Tapos tayo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Doon muna tayo magsimula sa real you, spirit. Therefore, if any person is engrafted, the word engrafted ay naputol na sanga, nasisimula ng matuyo, hindi siya na mabubuhay, bali na siya, hiwalay, ngunit nagtapyas doon sa kapirasong katawan ng puno at siya ay idinugtong at tinalian at inalagaan. Nagsimula siyang tumanggap ng kung ano meron doon sa puno at siya ay muling nagkaroon ng buhay. Engrafted. Alam yan ng mga nag-aalaga ng mga puno. Amen. Dapat ay bali na, hindi na siya kapakipakinabang, ngunit nagkaroon ng buhay. So yun po'y sinasabi na ang isang tao na engrafted kanino? Kay Christ. In other words, na born again. Sa Messiah. The Messiah means Savior. Anong nangyari sa kanya? He is what? A new. Sabihin po natin new. Bago. Kung meron bago, kasi may luma. Hindi mo pwede sabihin, bago ito, na walang pinaglumaan. Masasabi mo siyang bago kasi merong pinaglumaan. Tama po ba? So kung tayo po ay bago na, saan tayo galing? Sa luma. Anong pinaglumaan? Ang sabi po roon, the old previous moral and spiritual condition. Yan yung old. Yan yung spirit man na hiwalay sa Diyos. Masagana, malakas tumawa, maganda, gwapo, and so on and so forth, ngunit walang relasyon kay Kristo, walang buhay. Sapagkat ang tunay na buhay ay yung pagkakaroon ng Espiritu ng Diyos. God the Father is the Spirit. Amen po ba? And no one can see the Father. Walang makakakita sa Kanya. Mamamatay ang sinuman. Yun po yung sabi ng Bible. Amen? Walang makagagawa na tao nito. So hindi naihayag ang katotohanan ng kung ano ang kalikasan ng Ama kung hindi ibibigay ang katulad niya na may kalikasan na katulad niya. Sino po yun? Ang ating Panginoong Yesus. Kaya nagkaroon ng incarnation. Diyos nagkatawang tao upang tayo ng mga tao ay maranasan ang kalikasan ng Diyos magpasawalang hanggan na buhay. Spirit. Amen? So ito po ang ating kalagayan. Nung tayo po ay nasugpong na ipag-isa kay Kristo Jesus, He is a new creation, a new creature altogether. Amen? The old previous moral and spiritual condition has passed away. Ano yung passed away? Hindi po pasaway. Pass away. Wala na po akong magulang, ulila na kami. Pag tinanong kami, saan na yung parents mo? Wala na. They just passed away. Hindi na nag-exist. Patay na. Yung dating kalagayan natin, old, previous moral and spiritual condition, old, previous moral na hiwalay sa Diyos, passed away. So hindi tayo niretoke ni Lord,
Hindi tayo ni-retouch ni Lord, hindi tayo kinumpuni ni Lord, hindi po nagkaroon ng behavior modification. Ang nangyari po sa atin na nakipag-isa kay Kristo Jesus, pinatay. Patay na ang dating tayo. Yung spiritual condition po natin na nakipag-isa kay Kristo Jesus, yung hiwalay na kalagayan sa Diyos na tunay, ay patay na. Patay na yung dating Ruel. It is no longer I. Sabi nga ni Paul, di ba Galatians 2:20? I am crucified with Christ. It is no longer I that live. So ano po ang purpose ng crucifixion? Kamatayan. Hindi pwedeng isang taong ka nang nakapako, hindi ka pa mamamatay. Are you still with me? So yun po yung nangyari dun sa paglalarawan ng crucifixion sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, I am crucified with Christ. Kasi hindi kaya ng sino man na siya'y namamatay sa kanyang sarili para bayaran ng kasalanan. Ipako mo ang kaliwang kamay mo. Paano mo ipapako ang kanan kung nakapako ang isa? Hindi ka mamamatay. Kaya ang sabi ni Pablo, my identification is in Jesus Christ. I am crucified with Christ. It is no longer I that live. It is no longer you that live, but Christ lives in us, in you. And the life that I now live in this body, I live by the faith of the Son of God who loved, unang-una. Hindi ka man minahal o nireject man tayo ng sino man, but lalagay natin sa ating kaisipan that God loves me so much. Nireject tayo, so what? Ano man ang ating nakaraan, so what? Sino walang issue rito? Lahat naman tayo may issue. So what? Kaya nga may new creation. Kaya doon tayo excited sa buhay na po natin na lalakaran sa mga lilipas na mga panahon. Because God loves us. Jesus loved us. At anong kasunod nun? And He gave Himself to us. Hindi natin natanggap yun dahil, anong buti-buti mo, Ruel, mamamatay na ako para sa iyo kasi ang bait-bait mo. No! The Bible says, while we were yet still sinners, wala pa tayong ginagawang katinuan, Jesus Christ died for all of us. That's the good news. Asan ang struggle doon? Asan ang toiling doon? Hindi sa ating kabutihan, hindi sa ating mabubuting gawa. Amen? Kaya kailangan muna po yung being before becoming. Ang nauna sa mga reliyon ay nauna yung becoming. Ito muna ako, gagawa muna ako, mananalangin muna ako. Siguro naman, maawa ka na, Lord, ha? Hindi ako katulad nila. Nakita niyo po pagkakaiba? Pero dahil yung being, yung ating pong kalikasan, yung spirit na hiwalay sa Diyos, dahil sa kasalanan, naibalik back to original. Yun po yung namin kaninang umaga. Back to original. Welcome home. Amen? Napakasarap noon na kung saan, pag umuwi tayo, di ba? Hindi nagtatakbuhan ng mga tao at nilalayuan tayo. Hey, yan na naman problema yan. Let's tayo rito. Naku, anong mangyari? May mawawala na naman. Hindi pa, malayo pa lang. Uy, andyan na siya, parating na siya. Excited na kasi we're welcome. Kasi bago na tayong nilalang. Are you still with me? You know ang kalagayan po natin, kaya kailangang mabago ang ating kaisipan. Ang ating kaisipan ay punong-puno ng tinatawag na kaunawaan or knowledge patungkol po sa natural things on earth. In the natural, kung tawagin po natin. Kaya ang tawag po natin doon ay sense knowledge. Yung pong sinasabi nating sense knowledge, makita ko muna bago ko maniwala. Makita ko muna bago ko maniwala. Hindi yun nasabi ng Bible. Maniwala ka muna, then makikita mo. Amen? Nasusundan po ba natin? Pero tayo, dahil hindi nga po yung ating pang kaisipan, pupunta tayo rin sa soul. Dito muna tayo sa spirit. Kailangan magkaroon tayo ng kaunawaan muna po rito na sinasabi roon na, in Him, I live. In Him, I move. In Him, I have my being. So ayos na yung being. Spiritual being. The old, moral, and previous
I mean, sinasabi po natin condition, wala na, pass away. Hindi na nag-i-exist yung dati nating nakaraan. Yes, I have a past, but I no longer live there. Sino rito walang past? Ano yung past? Mabilis? Hindi. Nakaraan. Ang wala lang nakaraan dito, wala kanina, may baby kanina eh. Walang baby na sinusumpatan. Ano man ang nagkagawa mo sa buhay mo? Ay talaga, ano nga? Ano ba nakaraan ng baby? Wala pa. So nung tayo pinanganak muli, wala kang nakaraan. Walang isusumbat sa atin. Back to original. Yun ang tinapos sa krus ng Kalbaryo. Nagkaroon tayo ng katuwiran. Ano yung katuwiran? Righteousness, right standing before God the Father, without sin, without guilt, without condemnation. O, diba? Napakasarap na lalakad ka riyan. Walang nakaraan. O sabihin man nila nung nung panahon ng Hapon, inilaga mo yung bala ng Hapon, hindi marami kang nakaraan na at kung ano yung nakaraan. Tapos na yun. Bayad yun sa krus ng Kalbaryo. Yun po yung kalagayan na buo tayo, spirit. The real you is spirit. Kaya Happy New Year. Happy New You. O, di ba? Bago ka nang nilalang. Tayong lahat. Sino susumbat sa atin? Oy, alam ko yung pinaggagawa mo. Noon yun. Sino lang ang nagpapaalala noon? The accuser of the brethren, si Satanas. Huwag tayong paggamit daw. Amen po ba? Bago ka nang nilalang. Bago na tayo sa harapan ng Panginoon. Ang nakikita sa iyo, Espiriton ng Diyos. Amen? Hindi pwedeng bawasan, hindi pwedeng dagdagan. Espiritu natin ay kumpleto na. Dahil yun ang Espiritu ng Diyos na sumasa atin. Kala ko ba, bagong buwan na yun, ba't ganun ang ugali pa rin yan? Ba't ganun pa rin ang buhay? Parang hindi nababago. Doon papasok yung soul. Sa Romans chapter 12, verse 1. Tingnan po muna sa message siguro natin buksan. Naunawaan na po natin yung Espiritu. Yun ang tunay na tayo. Kasi pang walang hanggan tayo eh. Hindi tayo pang 2024, 2025, 2026, 2027 lamang. Sabi sa John 10:10, but to steal, kill, and destroy. Malinaw yung job description na yun ng kaaway. Walang maganda ron. Amen. Pero yung kasunod, sabi ni Jesus, but I came so that you may, una, have life. So life ang issue. Dumating si Kristo para magkaroon ng buhay, hindi magkaroon ng problema. Amen? Magkaroon ng trouble. Sabi ng Bible, let not your hearts be troubled. Tama po ba? Let not your heart be troubled. May trouble? Yes. Bakit? You let. Anong let? Pinahintulutan mo. Inalaw mo na ang trouble, matrouble ka. Kaya pinaalahanan tayo, do not let your heart be troubled. So kung may mga problema at mga bagay na nadaya tayo ng pain ng demonyong si Satanas. Wala namang si Satanas, talo na eh. Naniniwala ba tayong talo na ang demonyo? Satan is eternally defeated. Talo na siya. Defeated na. So hindi siya nanalo ng pandemya. Baka nakachamba. No way. No way. So yung ating salvation, tayo ay mayroong walang hanggan na buhay. Ibig sabihin na tayo na may walang hanggan na buhay, walang hanggan yung katalunan ng kaaway. Narin po ba tayo? Because it's no longer your fight. Now, listen to me. Sin is no longer the problem. Bakit? Tinalo na yun sa krus. Huwag ka na makipagbuno sa kasalanan.
Kasi tinalo na yon. Ang kailangan po natin, magkaroon tayo ng kapahayagan sa dugo ng Panginoong Jesucristo sa tinapos niya. Kasi yun ang tumalo doon. Hindi natin matatalo ng ating kabutihan ang daya ng kaaway. Now listen to me, ang demonyo, mas matagal na buhay nag-exist sa atin kaysa sa atin. Kailan lang tayo rito? Kami, 65 years na akong buhay dito sa mundong ibabaw. Mas matagal siya, 2,000 taon before, doon pa. Tapos sasabihin mo, maiisahan mo demonyo? No way. Hindi kaya nito, flesh. Kaya yung binanggit natin kanina sa Romans chapter 8, therefore, there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Born again tayo eh. Pero may kasunod yun. Those who walk not after the flesh. Walang condemnation. Kaya kahit Kristiyano na at hindi ka naman lilinya sa salita ng Diyos, naroon yung kasinungalingan ng kaaway, kaya magkakaroon tayo ng guilt at condemnation. Why? We walk sa laman. Kahit Kristiyano na born again na, come on, at hindi lalakad dun sa salita ng Diyos at mag-a-agree yung scripture dun sa spirit, walang life. Narin po ba tayo? Kaya ang sabi ng Bible, I came so that you may have life. John 10:10, sa Amplified. I came so that you may have life in abundance. So hindi bitin. Di po ba? In abundance, to the full, till it overflows. Iba po yung abundant life sa abundance in life. Abundant life, maraming drug lord, sila pa'y mas maraming mga pera, mararangyan, sasakyan, parang walang mga problema, and then we call it abundant life. Saan nila gustong pumunta, nakakarating sila, parang walang problema, silang pinakamalakas sumalakha, at then we call it abundant life. Yun ang abundant life. Iba yung abundance in life. Yung abundance in life ay yung pakikipag-isa natin kay Kristo na tunay na yun ang masaganang buhay. Sapagkat ang buhay ay si Kristo. At si Kristo ang sumasayo, hindi pwedeng hindi maging abundant ang iyong buhay. Are you still with me? Kaya new you, bago ka. Hindi ka payayamanin pa lang ni Lord, mayaman ka na. Hindi ka na pagagalingin pa ni Lord, pinagaling ka na. Narin po ba tayo? Pwede ba kayo? Ito, mainit. Narin po ba tayo? Praise the Lord. Excited na. Tatanggap natin. Di ba? Masaya sa church. Kaya pag nag-church tayo, dapat hindi tayo lulugol. Mag-church na raw tayo. Huwag yun ang pag-pray pag Sabado. Lord, kalooban mo pa ba mag-church ako linggo? Kalooban ni Lord. Of course, kalooban ni Lord. Amen. My voice is for your benefit, says the Lord. Hindi para sa Kanya. Alam, salita niya yun eh. Kaya yun po yung atin pong kalagayan. May natatanggap po ba tayo? Hallelujah. Sa Corinthians pa ba tayo? Wala pa tayo. Balik tayo sa 2 Corinthians 5:17. Nakipag-isa na tayo kay Kristo Jesus. Siya ang puno, tayo ang sanga. Amen. John 15. Tayo ang sanga. Kapag nakasugpong ang sanga sa puno, hindi pwedeng hindi mamunga. Sapagkat hindi ang sanga ang tumatrabaho. Ang puno ang nagsusupply ng sustansya, ng sap na kailangan ng sanga para magkaroon ng pamunga. Siya ang puno, tayo ang sanga, sinusupply niya sa atin. Nandoon yung empowerment, yung anointing, saan yan? Nandoon sa Word. Seed, the Word of God is a seed. Seed is designed to produce. Kaya kung meron salita ng Diyos, hindi mananatiling kawawa ang buhay natin. Hindi mananatili sa sakit at karamdaman.
Hindi mananatili sa confuse, sa kagulumihanan ng isip, kundi naroroon ng kapayapaan. I need the Word. Revelation 19:13, Jesus' name is called the Word. Kaya kung meron tayong nababasa rito, ang salita ng Diyos ay buhay at ang salita ng Diyos ay siya mismo. John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God. The Word was God. So hindi lamang po yan nandiyan dyan na basahin, basa. Hello? Ito po ay buhay. Ito po yung ating kailangan. Pagkain ng ating pong kaluluwa. Amen? Then, behold. Ano yung behold? Meron tayong focus, iba. And then, mapo-focus. Di ba nangyari kay John the Baptist sa Jordan River? Yung mga disciples niya ay binabaptize sa Jordan River. Ando doon siya, and then nakita niya ang Panginoong Jesucristo parating. And then sabi niya rin sa mga tao puruan at sa mga disciples doon at binabautismo, behold, the Lamb of God. Bakit lamb? Si Jesus yung dumarating. Bakit kordero? Ba't tupa? Naglingunan naman sila. Di ba? Si Jesus, ang kordero ng Diyos, behold, the Lamb of God. Si Jesus yun. Sapagkat naunawaan nila ng mga Hudyo na ang kordero ng Diyos, ang tupa, ang siyang mamamatay. Ito, type and shadow yun na nangyari sa Old Testament, di po ba? Magdadala para makarating doon sa presensya ng Diyos saan? Sa templo, sa tabernakulo, kailangan may patayin na tupa, walang kapintasan, walang problema sa kanya, perfect siya, papatayin, ang dugo ay wiwisik. I mean, that is the type and shadow ng ating Panginoong Jesucristo in the Old Testament. Kaya naintindihan nila, the Lamb of God that takes away the sins of the world. Sa Tagalog, kordero ng Diyos. Tama, kabisado natin yan, di ba? Wow! Kordero ng Diyos na ako talaga umiiyak ako roon sa Baclaran. Umiiyak ako pag nasa Quiapo ako. Panata ako for 25 years sa Quiapo, sa pintuan ng Quiapo, lakad ng Paluhot, yung birthday ko yun. Kordero ng Diyos, nag-aalis. Parang paawa effect lagi ako sa kanya with much. Siguro naman, Lord, sa loob ng isang taon, birthday ko ngayon. Walain mo naman ako, Lord, hirap na nga ako. Kordero ng Diyos na nag-alis. Bakit next week meron pa rin? Lapit na naman ako, kordero ng Diyos. Nag-alis na. Bakit parang hindi naalis? Kasi nga hindi natin naunawaan yung dapat maalis, yung kalagayan nating hiwalay sa Diyos. The Spirit, man, nahiwalay sa Diyos. Kaya, napakapalad po natin dito ngayon. Amen. Sabi mo sa iyong katabi, blessed tayo, di ba? Blessed tayo lahat. Amen. Hallelujah. Hindi ito narinig ng hari at mga propeta sa kanilang kapanahunan. Ngunit ang sabi ng Bible, ikaw na nakarinig at nakakakita na hindi nakita ng mga propeta at ng mga hari sa panahon nila. O hindi ba blessed tayo? Ano sabi ng Panginoon kay Tomas? Di ba? Sabi nila, nabuhay daw muli ang Panginoon. Mahawakan ko yung sa kamay niya, sa tadyang maniniwala ako. Ano nangyari? Di ba? Nadudoon ang mga disciples. Tapos lumusot si Jesus sa pader. Kung merong, nandito tayo, tapos biglang may lumusot dito. Di ba magugulat ka? Di ba kung naman, bitaw ka na naman dyan. But, hindi, ang Panginoon na silumusot, di ba? At pinahawak ang kanyang kamay kay Tomas at ang kanyang tadyang. Tapos sabi niya kay Tomas, mapalad ka, Tomas. Kasi nakita mo ako. Hawakan mo ang kamay at ang butas sa aking tadyang. Mapalad ka. Pero Tomas, merong mas mapalad sa iyo. Ha? Sino? Sila. Bagamat hindi nila ako nakita, naniwala sila. Oh, di ba? Wala naman tayo.
Sino yun? Ayan yung katabi mo, yung nagbihis, naligo, kumain, tapos pumunta rito. O, di ba? Hindi ka napigil ng demonyo, na hindi ka napigil ng sino man, nandito ka para marinig mo na ikaw ay pinagpala ng Diyos, mahal na mahal ka niya, ibinigay niya ang kanyang sarili. Bago ka nang nilalang. Happy New Year! Happy New You! O, di ba? Spirit, bago nang nilalang. Magdiwang tayo ron. Ngunit, may pangalawang bahagi. Romans chapter 12 na tayo, no? May natatanggap po ba tayo? So, kagaya ni sinabi ko kanina, lalampasan na po natin yung sense knowledge. Ano yung sense knowledge? To see is to believe. Sense knowledge, yung sight, smell, hearing, feeling. Pati ko na nararamdaman si Lord. Bakit sa church hindi na ako kinikilabutan? Ba't kailangan mong kilabutan sa church? Hello? Hindi, napipil ko ang presensya ng Diyos. Paano kung di mo mapil? Wala si Lord? Kung di mo makita, wala si Lord? Kaya yun po yung sinasabi natin, sense knowledge. Yung logic po natin, hindi makaugnay dun sa pakikipag-usap ng Diyos sa atin. Kasi siya ay espiritu at kukonek siya sa katulad niya na espiritu din. Kaya nung nakipag-isa tayo kay Kristo Jesus, bago na tayong nilalang, hindi tayo niretoke, binago tayo, pinatay muna tayo. Yung dating spirit man, yung nature na hiwalay sa Diyos. Talking about nature. Dati meron ng aquarium malaki. Inaalagaan ko arwana. Ang laki na ng arwana. Kulay silver, talaga naman very graceful yan. Tuwan-tuwa ka pag tinitingnan ko yan. Yung malapit ng bumangga, biglang pipihit ng gano'n sa sobrang lambot ng katawan noon. Minsan pag-uwi ko, dito na ako, sabi ni Pastora, huwag kang malikot, Pastor, kung saan kasi nagpupunta eh. Sorry, Pastora. Inom muna. Di ba masaya sa church? Pag-uwi ko minsan, yung arwana, wala sa aquarium. Nasa lapag. Nag-brown out, lumundag. Pagdating ko roon, yung gano'n. Wala na, hindi na gumaganon. Bakit po? Yung nature niya, hindi panlupa. Yung pusa, nahulog sa aquarium. Hindi siya para sa aquarium. Nakuha niyo po ba? Iba ang nature nila. Ako. Sorry. Siguro dito na lang ako mandalas na. Okay lang po ba? Kasi nag-enjoy ako doon. Nakikinig naman dito, di ba? Nakikinig kayo. Doon sa taas, nakikinig naman po tayo dyan, di ba? Praise the Lord. Yung tupa, napunta sa putikan. Naku. Hindi siya nagtagal kasi hindi siya pang putik eh. Di ba? Ang puti-puti niya, tapos hindi siya doon. Pero yung baboy, napunta roon, ayaw nang umalis. Ang gusto ko sa putik. Gusto ko masarap niya. Kasi, ang putik siya. Nature. Ang binabanggit ko po rito, tayo na nakipag-isa na kay Kristo Jesus, hindi ka na mag-i-enjoy sa kasalanan. Kasi bago na ang nature natin. Bagong kalikasan. Metamorphosis ng pinanggalingan ng Romans chapter 12. Parang sa isang paru-paro, dun po sa, tama ba yun? Sara, pipa ba yun? Sige, tulungan niyo ako. Kukunti lang sila. Doon siya roon, magpapatagal ng panahon, hirap na hirap siya roon. Hanggang sa
lumabas ang kaliwang pakpak, ang kanan, and then lumipad. Parang bukid na labas niya, di ba? Doon, inalintulad yung pagbabago ng kalikasan ng tao. Pupuntahan natin yan sa Romans. So, hindi na siya mula sa kukun, siya ngayon ay paru-paro na. Yung paru-paro napunta sa basurahan. Magiging uod ba siya uli? Hindi. Anong kailangan? Umalis ka sa basurahan. Hindi ka pang basurahan, ikaw ay panghardin. Ikaw ay pambulaklak. Hindi ka pang basurahan. So kung sumablay man tayo, hindi yan ang kalikasan natin. Hindi ka na babalik sa isang makasalanan. Kailangan lang mabago ang iyong kaisipan. Kaya papasok yung Romans chapter 12. Nung naborn again tayo, ang spirit natin, yun ang nagkaroon ng tinatawag na pagbabago ng destiny. Mula impyerno, papuntang langit. Destiny. Pero yung lakad natin sa lupa, hindi yan matatransform, mababago kung walang pagbabago ng kaisipan. Kaya Sunday after Sunday, araw-araw ng ating buhay, nakikipag-ugnay tayo sa ating Panginoon, sa panalangin, sa pasasalamat, at pag-i-enjoy sa buhay na ito sapagkat nababago ang kaisipan natin ng salita ng Diyos. Romans chapter 12. So here's what I want you to do. God helping you. Salamat sa mga pastor. Pero ang ating pong pastora, dinadala tayo kay Kristo. Kailanman hindi namin kayo dadalhin na, di na nyo kami, magaling kami hindi nahirapan na. Sino po rito hindi nagbabayad ng bills? Hindi pala. Sino yung nagbabayad ng bills? Pala ang tanong. Lahat tayo may bills. Lahat din kami yung nagbabayad ng bills. Sino na rito nagugutom? Kami rin. Pinakain kami kanina. Lahat tayo meron ng ano. Pero ang Diyos lang po talaga ang pinanggagalingan ng ating tulong. He is our help. Sabi ng translation sa TPT, proven help. He is our proven help in times of trouble. So, anong gagawin namin? Sabi niya, here's I want you to do. God helping you. God, asan ang God? Revelation 19:13, kaya nga hindi natin pwedeng ihiwalay. Jesus. Puro Jesus sinasabi mo, wala kang scripture. Kasi si Jesus ang scripture. Jesus' name is called the Word of God. Kaya kailangan natin salita ng Diyos patungkol sa mga problema. Hindi natin sasabihin sa Diyos ang problema, sasabihin mo ang salita ng Diyos sa problema. Sapagkat hindi problema ang Diyos, ang problema ay sabihin mo ang salita ng Diyos para sa problema. Alam na ni Lord yun eh. Lord, ang daming bayarin. Alam ko. Lord, nahihirapan ako. Alam ko. Inaantay lang niya, sabihin mo. Di ba binanggit natin kanina rin sa Numbers, kung ano ang sabihin mo, doon kita kakatagpuin. Anong gagawin ko, Lord? Yung salita ng Diyos ang tutulong sa atin. Hindi ba? Salita ng Diyos. Take your everyday, ordinary life. Pang-araw-araw. Nagsasaing, nagluluto, nag-aayos ng mga pagkain ng mga bata, di ba? Saing ng asawa, hindi, magtatrabaho, uuwi, tapos magluluto, mga nagtatrabaho, and so on. Ordinary life. Yung po sabi ron, no? Take your ordinary life, sleeping. Natutulog pa ba kayo? Amen? Eating. Saragurado yun, no? Going to work. Walking around life. And walking around life, normal na nangyari sa araw-araw. And then, place it before God as an offering. In other words, Lord, ito po ang sitwasyon. Alis na kami, Lord. Papasok na ako, Lord. Salamat sa pagiging po sa Kanya. Lord, ang aking anak, hindi ko po siya makasama sa buong maghapon. But Lord, I thank you. Hallelujah, na teka, sinain ko. Ito, sasakin tayo. Diba? Pero nakikipag-usap tayo.
Hindi nahihiwalay sa atin yung pasasalamat. And then, ay, naku, pinaplansya ko pala. Teka muna. Di ba? Nagsasangagin, so on and so forth. Andali, anak, andali. In everyday life, normal. Pero nandoon yung joy kasi nakikipag-umitay sa Kanya na, Lord, ang lahat ng nangyayari sa buong maghapon na ito ay hindi po lingid sa'yo. Hindi lamang dito sa church tayo na Biblis, nakikipag-usap si Lord. Paglabas ng glass door, paglabas natin doon, hindi Kanya hinihiwalayan. Di ba? Meron ba nag-iwan ng Holy Spirit doon sa libas? Mamaya babalikan nyo? Di ba kung saan kayo naroon, nandoon din siya? Walang iwanan. Sabi niya, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. So everyday life po natin, lapit lang natin kay Lord. Then embracing. Ito yung like ko. Embracing. Meron ba nag-embrace na Embracing is malapit. Di ba? Embrace. Ganda ng buhok mo, hindi mo ako tinira. Ang bihira. Praise the Lord. Embrace kasi mas magkakarinigan kayo na kasi naka-embrace sa Kanya. Hindi ka nagre-reklamo, hindi kayo nangunguwenta na sumbat na sumbat, wala na naman kailangan, bihira na lang, refrigerator to, puro tubig na lang. May rep nga kami, puro tubig naman. Bihira naman buhay ito. May rep ka na, may bihira, nagre-reklamo ka pa, iba nga wala na rep, nasa banga. Hindi ka pa nasisiya. Ang daming plantsahe, mambira. Ba't maraming plantsahe? Marami kang damit. Ano ka naman ba? Di ba? Ba't ang daming hugasin? Ang dami mong kukumain. Ang daming pinakakain sa... And then, are you still with me? Normal na buhay. Nakakonekta kay Lord. I-embrace mo siya, yung pasasalamat natin sa Kanya. Hallelujah. Kung ano ang ginawa niya sa atin. May ginawa na ba siyang mabuti sa atin? Sobra! Amen? Antayin yung, pag inisa-isa ko kayo, ubos ang araw natin dito, next week pa tayo matatapos. Sa goodness ni Lord. Hallelujah! He's so good! Ay, grabe! Sabihin lang po natin yun. And that is the best thing that you can do for Him. Mailabas natin dito, kwento natin sa ating pamilya. Ang buti-buti ng Lord. Matinda ko. Yung nagsasalita, ang gulo. Diba? Hindi mapakali sa puto. Bagsak ako sa aking pag-aaral kasi bawal pag nag-aaral ka ng hindi ka lalampas dito. Di ba, no? Pag lumampas ka dito, wow! Anyway, balik tayo rito. That's the best thing you can do. Sarap nun, ha? Uy, ang buti ng Lord. Sabi, ang alam ko, nagpa-check up ako, sabi nung unang sa akin, wala na raw akong pag-asa. Pero sabi ng Lord, God sent His word and He healed me. Jesus bore my sickness and diseases and by His stripes we are healed. Kanina yung nagpa-communion, pinaalaala na malatay ni Jesus sa dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Bayad na pala lahat yun. Ang part ko lang pala is maniwala. And then sinabi ko, diniklara ng bibig ko na nanggagaling sa aking puso na ang Diyos ay nagmamahal sa akin at pinagaling na niya ako. Nung magpa-check up ako, sabi ng doktor, ba't ka nandito? Wala ka naman sakit. Oh, di ba? Hallelujah! Ang daming babayarin, tapos may ibang nagbayad. Bayad na, huwag mo na intindihin. Binayaran ko na. Naku, napakaraming patotoo namin maibibigay. Grabe si Lord. Then, punta tayo sa verse 2 para kaya pa natin? Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Spirit, tapos na tayo sa spirit, ano? Ito na tayo sa soul. Be transformed by the renewing of the mind. Sa ibang translation. Gusto ko lang yung message eh. So don't become so well-adjusted. Yun ang problema. Masyado na tayong well-adjusted. Saan? To your culture that you fix into it without even thinking. Yung pong default system natin, nagka-problema, walang pera. Yung, hindi ka na mag-iisip, Cebuana. O, di ba? Cebuana lawyer na kagad ang nasa isip. Wala na naman pera, wala naman. Si nanay. Si tatay.
Si Brad, may pera yun. Si Sister. Tapos nabigo. Sobra naman itong mga to. Kala nyo kasi hindi na ako mag-church. Hindi naman lang ako binapansin nila. Hindi. Sobra sila. Di ba? Yun yung kalagayan ng kaisipan na hindi nababago. Kaya we need to renew our mind by the Word of God. We need to be transformed by the renewing of our mind. So yun po yung kaninang mula sa kuko naging paru-paro. O, twist ng konti. Anong mahalaga sa paru-paro? Kaliwa o kanang pakpak? Very deep. Masyadong mahalaga. Very deep naman yung tanong mo. Anong mahalaga sa paru-paro? Kaliwang pakpak o kanan? Huh? Sure? Anong bawi? Pareho. Anong mahalaga? Prayer o worship? Anong mahalaga? Giving? Pareho po yun. Mahalaga yan. Kaya pagdating natin doon sa body, walang anak ng Diyos na hindi mahalaga. Because we belong to the body of Christ. Di ba tatlong bahagi tayo? Spirit, soul, and body. Ang nakikita nyo lang, isa. Pero ang tunay na ikaw at ako, tatlong bahagi. Unang-una, napakalaga, maborn again ka. Kasi yung Espiritu ay maging katulad niya. In other words, yung citizenship, pareho na tayo. Sino rito yung hapon? Ano sa hapon yung pagod na pagod? Alam niyo yun? Hindi, kasi wala namang hapon dito. Pero ako alam ko. Ay, nako. Joke lang nga. Ay, nako. Ay, nako. Anyway, balik tayo rin sa ano. Yung lingwahe, kasi kaya siya magaling maghapon, yun yung kanyang citizenship. Yung Amerikano, ang galing nila mag-English. Grabing mag-English ang mga Amerikano. Niwala ka ron? Bro? Nakita ko na naman yung buhok mo. Wow! Amerikano. Bihira. Ngayon, nung tayo na born again, ang sabi ng Bible, yung citizenship natin, panglangit. Kasi yung lingwahe niya, lingwahe na rin natin. Nasusundan po ba natin? So, kung binabasa natin, yun yung lingwahe niya eh. Hindi siya magsasalita na hindi natin maintindihan. Kasi ito lang Bible ang magkoconnect sa atin sa espiritu natin. Kaya naiintindihan natin. Ang nagpapahirap naman po dyan, yung pong di nag-agree, yung spirit natin at saka yung soul. Ano ba yung soul? Mind for you to think. Saan galing yung pag-iisip na yan? Eh di galing sa Kanya. Kung ano ngayon ang iniisip ni Jesus, salita ng Diyos, yun din ang laman ng ating isip. Kaya sabi ng Joshua 1 verse 8, di ba? Do not depart from this book of the law. Meditate it day and night. Yung laman ng ating isip, kaya nagmamalansya tayo, kaya naglalaba tayo, kaya ano ginagawa natin, meditate. Ito yung pagbubulayan natin. Lord, salamat po sa pambayad ng kuryente. Lord, salamat. Di ba mga ganun? That you provide all of my needs according to your riches and glory by Christ Jesus. Deklarasyon natin, deklarasyon natin. Yun ang minemeditate po natin. Hallelujah. At yun po yung nangyari sa atin. Binago niya ang lingwahe natin. Hindi na reklamo. Hindi na panunumbat. Hindi nakakareputan. Wala na nga eh. Tingnan mo, walang nangyari. Tingnan mo, walang pera. Kaya walang pera. Yun ang deklarasyon. Di ba? Binasa ng Proverbs 18:21. Yung lumalabas sa bisyo, out of the abundance of the heart, the mouth speak. Kaya binabago ng ating kaisipan, ng salita ng Diyos ang ating kaisipan, bababa sa ating pong puso, because we meditate the goodness of the Lord. Maga pa lamang dinideklara natin, Lord, salamat po, for this is the day that the Lord has made. And I choose to rejoice and be glad in it. Lord, I thank you, Lord God, that our generation ng Almasan family, ang Bunyi family, and then sabi mo na kung ano apelido mo, may apelido ka, di ba? The generation of the upright is blessed. Ang lahi namin, Panginoon. Minsan nagpray ang aming anak, maliit pa lang na si Heart Faith eh. Nagpray, sabi ko, Faith, magpray ka. Father God, thank you, Lord, for our family of no tragedy, accident, sudden death, premature death, in Jesus' name. Whoa!
siyang kanyang deklarasyon, maliit pa lang, ilan taon ba? 5, 6? Bakit? Biblical naman yun, di ba? Kalooban ng Diyos yun para sa atin. Pero yung sa bibig ng bata, na ang kanyang dinideklara, Lord, I thank you for our family of no tragedy, no accident, no sudden death, no premature death. May pero pang sunod, in Jesus' name. Ay, matindi yun. In the name of Jesus. Binigyan niya tayong authority. Authority. Amen. God is so good. Bago ng kaisipan. Then out of the abundance of the heart, the mouth speak. Baguhin natin ang kaisipan po natin. Mababago ang lalabas sa ating bibig. Okay po ba yun? Pag nakita natin ng isang kapatid, narinig natin, hindi na ikaw yan. Happy New Year. Ang sarap ng kape sa labas. Happy New Year. Di ba? Mga ganun. Let's enjoy life. Pag-uwi natin, okay lang, sorry po. Paspas ko na. Sorry po. Pag-uwi natin, ano po natin ito, share natin sa ating pamilya. Kaya dako tayo ron tapusin ko na muna po. You change for inside out. Ang pagbabago, inside out. Relihiyon sa labas, pogi points, pero sa loob, wala. Amen. Then readily recognize what He wants from you. Siyempre, will niya, Word of God. And quickly respond. Huwag mo nang patagalin pa. Nag-agree ka na rin lang naman eh. Sunod na kagad. Amen? And unlike the culture around you, lahat naman sila eh. Ginagawa naman nila lahat eh. Pero ang gagawin naman ng lahat ng yon, kakalad ka rin ka sa level of immaturity. Amen? But God brings the best out of you. Ito yung law of association. Kung ginagawa nila lahat, dadaling ka kakalad ka rin, dragging sa immaturity. Ano yung immaturity rito? Malalaman mo kung nagmamature ang Kristiyano, kung ano yung lalabas sa bibig niya. Paano malalaman kung nilalagnat ang bata? Baby, na walang thermometer. Mainit. Ano pa? Matamlay. Ano pa? Hindi kumakain. Ano pa? Nagloloko. Sabi niya, nagloloko daw. Ay, ayusin natin nagloloko. Mainit ang ulo, di ba? So, alam niyo kung anong kalagayan ng Kristiyano nilalagnat ang espiritu? Ayun. Mainit ang kursunada. Nagloloko. Matamlay. Walang gana. Alangay. Nung pumunta sa church, malakas. Nung lumabas na sa church na narinig ang salita ng Diyos, parang hindi ako. Pabigat ng pabigat. Wala rito nun. Di ba, Pastora? Pag pumasok ka rito, lulugo-lugo, palabas ka rito na, I can do all things through Christ who strengthens me and I am an overcomer by the blood of Jesus. Amen. Level of maturity. Grow up. Yun po ang layunin ng Diyos para sa atin. Nung araw, hindi ako marunong magtali ng sintas. Bata pa maliit pa eh. Nakadepende ako sa nanay ko, sa tatay ko. Natadapa ako eh. Pero habang ako po ay nagpapaturo at natuto ng magtali ng sintas, ako na lang. Nay, no, it's okay. Kaya ko eh. No, it's okay. Okay lang ako. Ngayon, marunong na ako magtali ng sapatos. Kung merong hindi marunong o natanggal ang tali ng sapatos, ako na ngayon na magtatali ng sapatos. Sintas hindi na sapatos. Hindi makalakad yan. Sintas ng iba. Kasi natuto na tayo. Hindi na tayo aasa lagi. Pagpray mo ako, sister. Pagpray mo ako, brother. Paano kung wala si brother, wala si sister, wala si nanay, wala si tatay? Happy New Year. Greater is He who is in you than the devil who is in this world. Kaya ka binibless ng Lord para maging pagpapala sa iba. Hindi na ikaw lang ang nagtatali ng sintas. Magtatali ka rin ng sintas ng iba. You are blessed to be a blessing. Amen. Philippians 4, dito na po ako magtatapos. Salamat po. Nahilo yun dito sa akin. Philippians 4:13, verse 9.
Marami pa po sana. Balik kayo mamayang hapon. Iba po yung kaninang umaga pero God is so good. Yaman ng salita ng Diyos eh. Philippians 4 verse 9. Ayan. Pag-uwi natin, meron po ba kayong natutunan? Meron po ba kayong natanggap? Meron ba kayong narinig? At meron ba kayong nakita? Practice. Pabalik tayo ron. You practice and model your way living on it. Anong resulta? And the God of peace, of untroubled, undisturbed well-being will be with you. Practice. Practice. Yun yung narinig. Kasi naman nating alam lahat pa eh. Practice lang po. Medyo maiksi pasensya mo, practicein mo yung pahabang pasensya. Medyo mainitin ng ulo mo, nagtatanong lang ng kape, may kape ba tayo? Ano, kape na naman? Wala na naman kape? Di ba kabibigay ko lang? Ba't nagbigay ka ba kanina? May nag-iwan ka bang pera? Tapos sasabihin mo, na yung kape. Sobra. Kape lang yung tinatanong, sister. Hindi nang aaway. Practice. O nga pala, narinig ko kay nila Pastora Mayan. Practice daw. Lord, thank you for your grace. Thank you for the anointing. Thank you for the empowerment. Dahil sa'yo naman lahat ng gagaling. Hindi na sense knowledge, now this is a revelation knowledge. Dati hindi ko nakikita, ngayon, kitang-kita ko na. Let's pray. Thank you. Palakpakan natin si Lord. Oh, hallelujah. Yes, Father God, in the name of Jesus, salamat po, napakabilis po na sandali. But Lord, we thank you, Lord God, na buhay ang salita mo, Panginoon. Hindi ito mahirap kasi ikaw naman po ang nagbibigay ng katalinuhan at kalakasan po sa amin. We thank you for the anointing. We thank you for the empowerment. We thank you, Lord God, na lahat ng iyong salita ay mayroong magandang resulta. Ikaw po, Panginoon, na hindi nagpabaya. Lord, salamat po, dakilang Diyos, sa pasandali pong ito, sino man po ang may karamdaman at ano man po ang kalagayan ng pamilya na narin na maaring wala siya rito, Lord, we declare, be healed right now in the name of Jesus. Your word says, oh God, that you sent your word and you healed them. That you wish above all things for us to prosper. Salamat, Panginoon, sa mga walang trabaho na magkaroon na po ng trabaho. Sa kanila pong mga businesses, oh God, salamat po that increase, oh God. More projects, oh God. Open doors, oh God. Hallelujah. Expansion of the kingdom, Lord God. Sa kanila pong mga business. Sa pamilya, Lord, I speak and declare restoration, oh God, of families. Salamat, dakilang Diyos, sa lahat ng ito dahil sa pag-ibig mo po sa amin. Lord, salamat po. Meron kaming banal na espiritu na tutulong po sa amin na gawin ang mga bagay na hindi po namin kaya sa sarili po naming kakayanan. We thank you, dear Holy Spirit of God. Ikaw po ang nagbibigay ng kapahayagan ng lahat ng aming tinanggap. Hallelujah, Lord God. Mula ngayon hanggang sa muling pagbabalik ng aming Panginoong Jesucristo, we will celebrate this life. Yes. Lord, bless every family, so God. Hallelujah. At ang kanilang pamilyang nire-represent, oh God. Lord, we thank you for your goodness. Salamat, salamat, salamat po sa pagbabago ng buhay. Happy New Year. Happy New You. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Woohoo! Praise God. Thank you, Pastor Roel. Sabihin natin lahat, Happy New You! Yes, it's so good to be reminded of the new us. And tandaan nyo, lagi po tayong bago, di tayo naluluma, amen, always fresh and new according to the scripture. That's the word of God that speaks to us. And we're always sealed by the Holy Spirit. Kaya hindi tayo naluluma, laging bago tayo sa ating Panginoon. Amen po ba? Praise God. I know you enjoyed the message. Sino po nag-enjoy? Taas ang kamay. Woohoo! And we're so grateful unto the Lord for bringing Pastor Roel here and of course, Sister Yoli. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng aming mga pastor. And we thank the Lord God, for the revelation, no? Alam na natin yung pero parang bago lang, di ba? Parang fresh na fresh, di ba? Kasi nga po, hindi naluluma ang salita ng Diyos. Patuloy na nangungusap sa atin. And maski maginaw po ngayon, parang ang init po ng word, di ba? Parang sabi nga doon sa Road to Emmaus, sabing ganon,
wasn't the word burning within us, di ba? Because that's the word of God, no? So buhay na buhay po ang salita ng Diyos, and truly another, empowerment po sa atin just by remembering who we are in Christ Jesus. Amen po ba? Praise God. So this morning, tayo po'y dadako sa ating pagbibigay. We always honor the Lord with our giving. So we thank the Lord for your giving, and this is our worship to Him. But also, we have another envelope. We have another envelope there. Love gift po yan. So we always bless the one who teaches us. Amen po ba? We have learned that so well. Every time we learn, from Galatians 6:6, we learn that we are to share with the one who teaches, no? So sa pagkakataon na to, what a wonderful opportunity to sow the seeds that is being led by the Holy Spirit. So nangungusap po ang Banal na Espiritu. He is already in us. So makinig po tayo. Even as we give unto the Lord, we have our grace-giving envelope. Nandiyan po yung ating, nakasulat po dyan, yung tithes offering, mission, and others. No? So as you are led by the Spirit of God, also you can get the love gift envelope. And tayo po ay mag-sow ng ating seeds. Amen? So taas po natin ating mga kaloob, and let's just thank the Lord. Father, we are so thankful, Lord God, so grateful unto you for reminding us of who we are, the new you, the new us. Thank you, Lord God, for all that you have done for us, Lord God. Spirit, soul, and body, you have made us new, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, for the word that has refreshed us. And once again, Lord God, by the revelation we have received today, Lord God, we are able to rejoice, Lord God. And so right now, as we give cheerfully, Lord God. Kagalakan ang nasa puso namin, Panginoon, and we give cheerfully and generously this morning. Maraming salamat, Panginoon. This will reach more people, Lord God, as we give unto you according to the word, Lord God, for the gospel of Christ. We thank you, Father God, for the lives of the pastors who came today, Pastor Roel and his wife. Maraming salamat. Maging sa pag-uwi nila mamaya, papuntang Angeles, Lord, ginagabayan niyo sila, protektado po sila. And we know all good things follow them. Goodness and mercy follow them wherever they go, Lord God. Maraming salamat. We give you thanks, Father God. We give you honor in Jesus' name. And everybody says, Amen.